Nagsimula ang kabanata sa eksena kung saan makikita natin ang mga gwardya at tagapaglingkod ng iba't ibang prinsipe na naghihintay sa silid ng ika-14 na prinsipe ng Kaki na si Wobble. Hinihintay ng mga ito na lumabas si Ladulus mula sa loob ng silid ng prinsipe matapos ang pagsasagawa ng water divination test kasama sila Kurapika at Bill. Matatandaan na sa chapter 386, nalaman natin na isang linggo na lamang ang natitira sa 2 linggong pangako ni Kurapika na pagkatuto ng Nen. Kaya ngayong araw, bubuksan na niya ang mga aura nodes ng bawat isa niyang estudyante. Nag-aalala sila sa Toby, Maor at Longhi sa pagpayag nilang gawin ng water divination sa loob ng silid ni Prinsipe Wobbly. Iniisip nila na parang masyado silang nagtitiwala kay Kurapika. Sinagot sila ni Fury Cub sa pagkasabi na sa oras na gumamit ang Hunter ng kahit na anong manipulation ability gamit ang Nen, malalaman agad nila ito at aarestuhin nila agad si Kurapika at Bill. Ganun pa man, sa isip nila Fury Cub at Bobby Mina, gusto nilang dumating sa punto na gumamit sila Kurapika o Bill ng kahit na anong manipulation abilities para malaman ng mga sundalo ang abilidad ng dalawa. Gustong-gusto malaman nila Fury Cub at Bobby Mina ang Nen ability ni Kurapika sapagkat nag-iingat na ang kanilang grupo sa pagkalaban sa Hunter matapos mabigo ang isa sa mga kasamahan nilang si Vincent at mamatay ito nung inatake ng sundalo sila Kurapika. Nagbukas na ang pinto ng silid ni Wobbly at lumabas na si Ladulus. Nakakagulat na ang dami ng orang nakapalibot sa katawan ng babae ay sobrang tumaas. Humanga si Fury Cub sa tinataglay na Nen ng babae kaya sinabi niya na ang orang bumabalot kay Ladulus ay halos kapareho ng ora na meron ng isang taong nagsanay sa loob ng isang taon. Inamin ni Fury Cub na sa ngayon, hindi niya pa masasabi kung minamanipula si Ladulus bilang una pa lamang itong estudyanteng lumalabas sa silid. Kung mapapansin nyo ang aura na nakapalibot sa katawan ni Ladulus, makikita nyo na parang hindi ito kalmado at tuloy-tuloy sa pag-apaw papunta sa itaas. Nagpapakita lamang ito na nabuksan ang aura nodes ng babae kahit hindi pa ito marunong sa paggamit ng Ten o ang pagpapanatili ng Nen sa palibot ng katawan. Tinanong ng 2 ibang tagapagsilbi si Ladulus kung ano ang ginawa nila sa test. Hindi sila sinagot ng babae sapagkat ayon kay Ladulus, hindi niya pwedeng ikwento ang ginawa nila sa loob hanggat hindi pa natatapos ang lahat. Kapag sinuway niya ito, ititigil ni Kurapika ang test para sa iba. Lumabas na rin sa silid sila Kurapika at Bill. Tinawag nila si Maor. Si Maor ay ang isa sa mga matatandang gwardya sa kwento, pero hindi siya dapat maliitin sapagkat siya rin ang ikalawang lieutenant ng hukbong sandatahan ng Kakin at ang kapitan ng mga gwardya ng ika-5 prinsipe na si Tobepa. Pumasok si Maor sa silid ni Reyna Uwito at Prinsesa Wobble. Pagkatapos ay pinaliwanag sa kanya ni Kurapika na ang kanilang prioridad ay ang kaligtasan ng ika-14 na prinsesa. Dahil dito, tuturuan niya ang bawat gwardya sa paggamit ng Nen. Naiintindihan ito ni Maor sapagkat alam niyang hindi nagsisinungaling si Kurapika sa kagustuhan ng Hunter na magkaroon ng patas na laban sa pagitan ng bawat prinsipe. Ipinakita ni Kurapika ang isang basong tubig na mayroong buto ng halaman sa loob. Iba ito sa isang basong tubig at isang dahon sa ibabaw na kadalasang ginagamit ng mga non-user sa water divination test. Pinaliwanag ni Kurapika na gagamitin nila ang tubig at buto para ipakita na nagkaroon na ang mga gwardya ng kakayahan sa paggamit ng Nen. Ayon sa Hunter, may isang paraan upang matuto ang bawat tao ng paggamit ng Nen ng mabilisan. Ito ang tinatawag na Nen Attack para puwersahin ang pagbukas ng aura nodes ng isang individual. Ang Nen Attack ay ang terminong kadalasan lamang ginagamit pero hindi ito nangangahulugan na aatakihin ni Kurapika si Maor sapagkat ang ibig sabihin din ng Nen Attack ay pagpapahiram ng Nen o pagpapagaling gamit ng Nen sa mga taong walang kakayahang gumamit ng kapangyarihan. Inilagay ni Bill ang kanyang mga kamay sa gilid ng baso at gumamit ang gwardya ng Nen. Nagresulta ito sa pag-apaw ng baso at pagsibol ng boto ng halaman sa tubig. Pinaliwanag ni Kurapika na si Bill ay isang enhancer na mayroong kakayahang payabungin o paunladin ang kanyang target. Humanga si Maor, kaya tinanong niya kung gagamitin ba nila ang abilidad ni Bill sa kanya upang gisingin ang kakayahan ng gwardya sa paggamit ng Nen. Sinagot siya ni Kurapika sa pagkasabing hindi mabilis nagagana ang Nen ability ni Bill sa mga taong hindi Nen user. Kaya ang paraan na pinili ng Hunter ay ang sandaling pagkuha ni Kurapika ng Nen ability ni Bill at pagpapahiram nito kay Maor sa pamamagitan ng Steel Chain. Kung ating babalikan, ang Steel Chain ni Kurapika ay mayroong 3 pangunahing kakayahan. Ito ang pansamantalang pagkuha ng abilidad ng iba, paglalagay ng mga target niya sa estadyo ng Zetsu, at pagpapahiram ng abilidad nito sa ibang tao.
Nagagawa ni Kurapika na ipasa ang abilidad na nasa loob ng kanyang steel chain sa pamamagitan ng pagpasok sa Emperor Time at pagtusok ng steel chain sa kanyang mga target. Pumayag si Maor sa paraang pinaliwanag ni Kurapika, kaya lumabas siya sa silid na nagtataglinan ng Nen. Pangyayaring nagpabilib muli kay Furikov sapagkat nakumpirma na niyang hindi minamanipula ni Kurapika ang kanyang mga estudyante. Bumilib din si Bobby Mina sa nakikita at nakumbinsi siyang gumagamit si Kurapika ng isang specialist ability upang gisingin ang kakayahan ng isang tao sa paggamit ng Nen. Ganun pa man, kahit alam na ni Bobby Mina na mayroong ganitong kakayahan si Kurapika, naniniwala ang sundalo na ang bawat isang kadena sa kamay ni Kurapika ay nagtatagli ng kanya-kanyang abilidad. Tama si Bobby Mina sa kanyang hula na meron niyang abilidad si Kurapika sa bawat kadena. Pero hindi lamang ito ang kanyang dapat problemahin sapagkat dapat din niyang malaman na ang pinakamapanganib na kakayahang tinatagli ni Kurapika ay ang Emperor Time. Tinanong ng kapwa guardian ni Maor na si Longhee kung totoo nga ba ang mga sinabi ni Kurapika sa kanila. Kinumpirma ito ni Maor at pinaliwanag niya na parang buhay na buhay ang kanyang katawan, kaya kinontrol ni Maor ang kanyang paghinga upang mapanatili sa kanyang katawan ang kanyang enerhiya. Ang ginagawa ni Maor ay isang hakbang sa paggamit ng Ten. Ibig sabihin, binigyan na sila ni Kurapika ng ideya tungkol sa Ten matapos gisingin ng Hunter ang kanilang mga Nen. Ang sunod na pumasok sa silid ay ang tagapagsilbi ni Prinsesa Kacho na si Yuri. Pinaliwanag din ni Kurapika kay Yuri ang impormasyong ibinigay niya kay Maor. Pagkatapos ay pinahiram niya sa tagapagsilbi ang Nen ability ni Bill. Nakita ni Yuri ang Stealth Dolphin at ipinaliwanag nito sa babae ang abilidad na ipinahiram ni Kurapika na may pangalang Eregeron o Bulbflavane. Ang Eregeron ay isang klase ng namumulaklak na halaman. Hindi ko alam kung bakit ito ang pangalan ng Nen ability ni Bill, pero maaaring ipaliwanag ito ng kwento kapag si Bill na mismo ulit ang gumagamit ng abilidad sa mga susunod na kabanata. Pinaliwanag ni Kurapika na sa oras na matuto si Yuri sa paggamit ng Ten at Hatsu, maaari na itong gumamit ng Water Divination nang siya lamang mag-isa upang ang babae lamang ang makaalam ng sarili niyang Nen type. Nagtaka dito si Yuri. Matatandaan na sa chapter 386, sinabi ni Kurapika na ang kabayaran ng bawat isang tagapaglingkod at gwardya sa pagtuturo niya sa paggamit ng Nen sa mga ito ay ang impormasyon ukol sa Nen type ng bawat isa. Kaya nakakapagtaka naman talaga kung bakit hindi niya pa sinasamantala ang pagkakataon na malaman ng Nen type ng kanyang mga estudyante. Pinaliwanag ni Kurapika na umaasa siyang wala nang magiging biktima ang succession contest at tumiling siya kay Yuri na tanungin si Prinsesa Kacho at Reyna Seiko kung gusto pa ba nilang magpadala ng mga gwardya upang matuto din ng mga ito sa paggamit ng Nen. Napaisip si Bill sa pahayag ni Kurapika sapagkat kahit naniniwala siyang ang pagtuturo ng Nen sa mga tagapagsilbi ng ibang prinsipe ang pinaka-epektibong paraan upang mapabagal ang succession contest, nag-aalala si Bill na baka ang kapangyarihang tinatagli ng mga estudyante nila ay lumason sa pag-iisip ng mga ito at gamitin laban kanila Kurapika. Umaasa si Bill na mayroong nakahandang countermeasure sa Kurapika sa oras na mangyari ito, pero malaki ang paniniwala niya na may plano ang Hunter. Sa kabila ng lahat ng pag-aalala, masaya pa rin si Bill sapagkat nagawa niya at ni Kurapika na makagawa ng paraan upang mabuhay hanggang ngayon. Ang ika-14 na prinsipe ay merong 15 tagapagsilbi sa pagsakay ng barko. Sa kasamaang palad, 3 lamang sa mga ito ang natira at nabuhay. Sila ay sila Kurapika, Shimano at Bill. Kung hindi ginawa ni Kurapika ang pagtuturo ng Nen, sigurado ang mga batang prinsipe katulad ni Wobbly ang pupunteriyahin ng mga mas matatandang prinsipe. Pero ngayong ang bawat isang mga prinsipe ay meron ng gwardya na marunong sa paggamit ng Nen, siguradong magdadalawang isip ang mga matatandang prinsipe na umatake. Matapos ni Yuri, lumabas muli si Kurapika sa silid at sinabi niya sa kanyang mga estudyante na tapos na ngayong araw ang kanilang pagkasanay. Nang makaalis na mga tagapaglingkod, tinawag ni Kurapika si Bill at pinasalamatan niya ang gwardya. Tinanong ng Hunter kung gusto pa ba ni Bill na magpatuloy kahit may posibilidad na hindi na sila makarating sa New Continent. Sinagot ito ni Bill sa pagkasabing baka gusto niya pa nga magpatuloy. Ayon sa gwardya, kahit pinadala sila ni Beyond Netero sa Black Whale upang magtungo sa New Continent, si Bill mismo ang pumili na maging gwardya ni Wobbly sapagkat umaasa siyang walang kaharaping laban ng prinsesa bilang isa pa itong sanggol. Para sa mga medyo nakalimutan na, si Bill ay isang hunter na kasali sa Beyond Expedition Team. Sa ngayon, hindi pa sinasabi ang kanilang tunay na layunin sa barko at kung bakit sila pinasama ni Beyond sa paglalakbay. Kinuwento ni Bill na noong nag-umpisa ng maubos ang mga gwardya ni Prinsipe Wobbly,
pumasok sa isip niyang tumakas na lamang. Pero noong dumating si Vincent para paslang si Prinsesa Wobbly, sobrang nainis si Bill sa kasamaan ng kanilang mga kalaban, kaya tinanggap niya ang kanyang pagiging duwag at inasahan ng mga pinakamasamang pangyayari. Itinama ni Kurapika ang pangmamaliit ni Bill sa kanyang sarili sa pagkasabing walang duwag na may level ng paninindigang meron si Bill. Ngayon lamang nagpakita ng pagpapahalaga si Kurapika sa katapangan at kontribusyon ni Bill sa kanilang grupo. Sana ang gumagad ng koneksyon na ito ay hindi matapos sa pagkamatay ng isa sa kanila. Lumipat ng kabanata kanila Maor at Longhi na nasa silid na ni Prinsesa Tobepa. Ipinaalam ng dalawang gwardya na ang kampo nila Wobbly ay mayroong alyansa sa ikatlong prinsipe na si Zhonglei at ang training na pinangunahan ni Kurapika ay totoo talaga. Natuwa si Tobepa na marinig ito, kaya inutusan niya ang kanyang dalawang tauhan na ituloy ang pakikipagnegosasyon kay Kurapika para sa isang alyansa at ipaalam sa Hunter na magpapadala pa sila ng mga gwardya sa mga susunod na pagkasanay. Ayon sa kwento, si Tobepa ay ang tagapagmanang mayroong magandang hangarin para sa kaharian, kaya tiyak na hindi nito gugustuhing paslangan ng mga mas batang prinsipe kagaya ni Wobbly. Maaaring ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sobrang interesado si Tobepa na makipag-alyansa kanila Wobbly at Kurapika. Habang nag-uusap sila Tobepa at ang kanyang mga gwardya, nanonood si Rihan sa isang tabi at nakakaramdam ng pag-aalala sapagkat hindi pa rin nagpapakita ang nanbis ni Tobepa. Kaya parang mas gusto na lamang ni Rihan na magtungo sa silid ni Hulkenberg. Pero naalala ng sundalo ang payo ng kanilang Master Sergeant sa Balsimilko ukol sa pagiging pasensyoso. May posibilidad na dahil ang nanbis ni Tobepa ay may anyo na katulad ng isang chameleon, nagkaroon din ito ng kakayahang makapag-camouflage o mag-invisible para itago ang kanyang sarili. Kung may kakayahang ganito ang Guardian Spirit Beast, siguradong mahihirapan si Rihan na makalikha ng isang predator na kakain sa nanbeast sapagkat kailangan muna ng sundalong makita ang nilalang at matarget ito bago siya makalikha ng predator. Lumipat ang eksena kay Balsimilko. Nag-aalala ang pinunong sundalo sa kanyang mga tauhan. Sinabi niya sa kanyang isipan na kailangan mag-isip ng maigi si Rihan sapagkat hindi niya ito matutulungan at mabibigyan ng payo dahil maaaring maging dahilan ito para mabawasan ang pagiging epektibo ng predator. Bukod kay Rihan, naalala din ni Balsimilko ang namatay niyang tauhan na si Shikaku. Inisip ng pinunong sundalo na kaya namatay ito ay inalay ni Shikaku ang sarili niyang buhay kapalit ng kaligtasan ni Prince Benjamin. Pero napagtanto ni Balsimilko na imposible ito sapagkat alam ni Shikaku na ang pagmamakaawa para sa kanilang mga buhay ay isang aksyong pinakakinasusuklaman ni Benjamin. Si Benjamin at Balsimilko sa ngayon ang nangunguna sa succession contest, pero unti-unti na nagbabago ang sitwasyon sapagkat kumikilos na mga Guardian Spirit Beast, lumalakas na mga tagapaglingkod at nagigising na ang kakayahan ng mga prinsipe, dahilan para mas lalong naging maingat si Balsimilko. Bumalik ang eksena kay Tobepa na iniisip ang ikatlong prinsipe na si Sally-Sally. Naniniwala si Tobepa na maaaring patay na ito sapagkat hindi ito dumalo sa pagkatipon ng kanilang pamilya noong linggo, kahit na may inihanda si Sally-Sally na pagtatanghal. Napagtanto ni Tobepa na pinalitan ng sundalong nagbabantay sa kanya kaya maaaring siya na ang susunod na target nila Benjamin. Tama si Tobepa sa kanyang hinala sapagkat ang sundalong nagbantay kay Sally-Sally bago ito mapaslang ay si Rihan, na umalis na sa kanyang naunang pwesto matapos magtagumpay ang sundalo sa pagpaslang sa Guardian Spirit Beast ni Sally-Sally. Kaya ang paglipat ni Rihan sa silid ni Tobepa ay nangangahulugan na siya na ang susunod na target para patayin. Nagdesisyon si Tobepa na alamin ang naging dahilan sa kamatayan ni Sally-Sally at kung namatay ba ito dulot ng Nen, sapagkat magagamit ito ni Tobepa para makagawa ng countermeasures. Ginamit din ni Tobepa ang kanyang oras sa paglikha ng listahan ng mga Nen abilities na maaaring makatulong sa kanila. Inilagay niya ito sa isang flash drive at ibinigay sa kanyang assistant upang maiabot ito sa kanyang mga gwardyang marunong gumamit ng Nen. Umaasa si Tobepa na sa paraang ito, maaapektuhan niya ang mga Nen abilities na mabubuo ng kanyang mga gwardya. Tama ulit si Tobepa, sapagkat ang kakayahang labis na kailangan ng isang tao ay maaaring makaapekto sa mabubuong Nen ability ng isang Nen user. Halimbawa dito ang Dr. Blight na P2 at ang adult form na Gon, mga abilidad na ninais ng dalawang Nen users at naipagkaloob agad sa kanila matapos ang maikling panahon. Bagamat marunong nang gumamit ng Nen si Maor, naniniwala si Tobepa na hindi pa rin handa ang gwardya sa pagharap sa mga bantang meron ng Nen. Kaya, kinakailangan niya ang isang bihasang Nen user kagaya ni Kurapika. Sa mga susunod na kabanata, malalaman nyo na hindi lamang si Maor ang Nen user sa grupo nila Tobepa. Kung sino pa ang karakter na ito ay dapat nyong abangan.
Lumipat ang eksena sa silid ni Kurapika. Mistulang kinakabahan ng Hunter, si Bill at si Reyna Obito dahil nararamdaman muli nila ang ika-4 na pagyanig dulot ng malakas na aura. Pinagpawisan si Kurapika ng maramdaman ito sapagkat umiikli na ang pagitan ng oras sa paggamit ng Nenuser sa napakalakas na abilidad. Hindi alam nila Kurapika na ang orang kanilang nararamdaman ay mula kay Hulkenberg. Hindi din nila alam kung sino ang pinapatamaan nito. At hindi alam nila Kurapika ang panganib na nakapaloob sa abilidad. Nagiging mapanganib na ang mga batang prinsipe kagaya ni Hulkenberg kaya hindi na sila pwedeng basta-basta kalabanin. Sa susunod na kabanata, makikita naman natin ng mga matatandang prinsipe kasama ang mga hawak nilang kalamangan sa Succession Contest. Shoutout muna kanila, Lemuel Vitino, Jared Zamonte, Jay Relevo, pati na rin kanila, Andy Del Rosario, Lil Graham, Marvs Tobayan. Ito po ang Chapter 49 ng Dark Continent at Succession Contest Arc. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!